is the gospel? Ano ang ebanghelyo? Yan ang Tagalog. And syempre, hindi magtatapos lang doon, kundi how we can share it nowadays. Yung nowadays, yung sabihin may tutulayin tayo. Merong mula sa mensahe hanggang sa modern sa current natin na konteksto na set up sa atin bilang mga Pinoy sa panahon na ito. I guess itong topic na to na what is the gospel, by end of the year okay na tayo dito para mas ma-practice natin ang ating ang fruits nitong ating discussion. So what is the gospel and how can we share it nowadays? These are the questions na kailangan nating mapag-usapan sa gabing ito. Pero, bago tayo dumiretso, ang tanong ko siguro muna sa inyo is that, what are the things that you can still remember clearly back when someone, or way back when someone evangelized you, yung binahagian ka ng ebanghelyo, ng gospel, shinare ka ng gospel. Hindi necessarily yung mensahe, pwedeng yung kapamaraanan, pwedeng yung naging pakiramdam, or kung may pressure, or yung merong joy. So anything, anything that you can remember, na wag tayong matakot sumagot, pwede nyo i-chat, Okay, isusulat natin dito sa bilog na paano ba pag oblong? Pare bilog. Hindi. Basta yung rectangle dito na mukhang oblong. Susulat natin dyan. Sige, pwede nyo i-type. Habilog. Ako nga pala, sabi sa school ni Cara, biluhaba. Habilog ba? Ha? Bilog? Sige, pwede nyo i-chat, star call. Sige, sulat natin dyan sa, para magkaroon naman tayo ng visuals. Ay, dapat gumagamit ka ng ng Teams? Hindi. Ng? 20. Ano yun? Wala akong ganun eh. Mahirap pagsulat. So, lagay natin altar call para kay Julie. Okay, altar call. Meron pa ba kayo dyan naaalala nung time na shinerang kayo ng gospel? Anong natatandaan ninyong mga bagay o mga salita o mga katotohanan? Okay. Sa akin, dadagdag ko siguro dyan is sinner's prayer. Yan. Meron ba kayong may dadagdag? Yun, pareho na yata to. Ito yung kay Keith naman, prayer of acceptance. Yan. Actually, parang meron siyang konting distinction, si sinner's prayer tsaka si prayer of acceptance. Pero magkahalo na yan eh. Ang tindi ko sa prayer of acceptance, yan yung sasabihin mo na tinatanggap kong Panginoon, ang si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Yung sinner's prayer is yung acknowledge mo na makasalanan ka. So, yan. Actually, pero pareho na yan, magkarugtong na yan. Sige, pagtabihin natin sila. Meron pa ba kayong naisip? Altar call, prayer of acceptance. Yan. Okay, ayan, kakapasok lang ni JR. Welcome, JR. Introduce mo kay Grace. Ano po, Ninang Linda? In-introduce nila yung Grace. Ayan. Ano makukuha yung Yan nga sana isusulat ko din eh. Kasi kumbaga, hindi pwedeng hindi mabanggit ang grace sa ating evangelism. Mahalaga naman yan. Mamaya naman. Sinusulat natin to dahil
kumbaga, ito yung mga unang encounter natin with the gospel. Ano? So, these are nice things na narinig natin. And they are related to the truth of the gospel that introduced us to Jesus. To who Jesus really is. So, ayan. Baka may madadagdag ka dyan, Ryan. Ano yung mga bagay na naalala mo pa rin hanggang ngayon kung natatandaan mo yung time na na-evangelize ka or tumanggap ka kay Jesus, yung mga ganun na sharean ka? Opo. Salvation ko. Salvation. Kay Jesus lang. In Christ. In Christ. Alone, ganun. In Christ. Sige. Yeah, yes po. Okay, so salvation in Christ alone. Ay, buksan ko lang yung ano. Okay, so yan. Oh, sige. Si Kuya Bobot, meron siyang naalala. Ako dadagdag ko siguro dyan yung ano, yung assurance of heaven. Yan. Yan yung bungad eh. Sigurado ka ba? Ayan, ganyan. Yan ang tatatak talaga kasi may halong pananakot. Na joke lang. So, yan. Okay. Ano pa? Okay, siguro. I think that's, I don't know, that's maganda na siyang... One din eh. Ano po, Ninang Linda, baka meron pa kayong, lalo na ikaw, Maylin. Ikaw yung pinaka sa evangelism. Yung good news of the heaven, good news of the kingdom. Ano, Hindi ako? Opo. Sige, good sulat news natin. of the kingdom. Yan. Good news of the kingdom. Okay, I think that's ample, pwede na to. Maganda na tong data na to. Okay, so this is a wonderful sampling ng how we have remembered, no? Or ano mga naaalala natin mga bagay nung shinare tayo. And most probably, ito rin yung mga na-share natin nung nag-share na rin tayo. And most probably din, ito pa rin hanggang ngayon yung narinig din ng ibang tao as we share. Kasi, if I'm, kumbaga, kung hindi ako nagkakamali, ito talagang mga popular na mga words na nagka-come out. Practices even, yung methods even. And, kumbaga, nilagay natin to dito dahil, alam kong ito yung, kumbaga, common. Kaya nga naalala pa natin sila. The words that are familiar. When we talk about evangelism, when we talk about gospel, And at the same time, I just want to say na lahat ng mga yan, merong kinalaman sa gospel. Kumbaga, meron siyang connection. And whatever na naisulat natin dyan, these things have helped us, natulungan tayo na mas makilala pa si Kristo. Na mas maunawaan pa yung plano niya, plano ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa atin, sa ating lahat. So, tandaan niyo po siguro yan. Kaya nga siguro natin nasulat yan dahil yan yung mga natatandaan natin. So, natanong ko yan kasi ito yung mga nakakabit nga dun sa word na evangelism, sa word na gospel. Now, that's very important dahil somehow makukompare natin siya along the way sa pag-aaral natin. All throughout, mula sa, I think, meron akong nailista dun sa draft natin na mga lessons, I think nasa 5 to 6 chapters yun yung nilista ko. So, yeah, let's proceed.
ano nga ba ang ating pakay? Ano ba yung objectives natin? Bakit tayo nag-aaral ng gospel? Bakit hindi na lang tayo dumiretso sa pag-share ng gospel? Gigil na gigil minsan ng mga Kristiyano talaga mag-share ng gospel dahil alam natin na iniuutos sa atin ito ng Panginoon, and that's really correct. Talagang binibilang pa yun, paramihan, kumbaga paramihan tayo ng nabibilang na mga sharean every time na may evangelism explosion, evangelism activity. So these are the words then habang ginagawa natin yun. Ito yung mga words na nagka-come out sa sharing sa atin. And ako rin mismo, I have a fair share of experience. Hindi lang nung ilang beses ako na share about the gospel. Ako din mismo bilang isang Kristiyano at bilang nagsiserve din sa Panginoon sa simbahan, na yun din yung ilan sa mga nabanggit ko mga salita. So balik tayo dito. Ano ba yung objectives natin sa set of sessions natin? Well, una, to review what the Bible really says about the message we call the gospel or good news. Balikan muna natin, ano ba talaga sinasabi ng Bible? Now, it's different. Anong kaibahan niyan sa mga nabanggit dyan? These are, pwede mo naman i-argue, yan, mga bagay yan galing sa Biblia. Well, ang kaibahan niyan is that what the Bible really says is different from just picking up verses. Yung kuhugot ka lang ng mga verses here and there, tapos imemekos-mekos mo to create parang systematic na concept about what the gospel really is. Now, it's different from that. Like for example, pag present ko si Ninang Linda bilang speaker sa isang women fellowship, kukuha lang ako kung paano kumbaga kung ang topic ng seminar na mag-speak si Ninang Linda ay tungkol sa livelihood. Siyempre, mag-highlight ako ng mga bagay sa buhay ni Ninang Linda that will make her credible to speak about livelihood. Pero, kung ang topic na pagsasalitain niya, i-deliver niya sa isang fellowship ng organization ng mga kababayan ay women leadership in the church. Siyempre, ang i-highlight ko pag pinakilala ko si Ninang Linda is that si Ninang Linda de la Cruz has been serving the Lord for so many years. Ito yung testimony niya, hahanap ako, pipila ko. Those are not necessarily wrong, di ba? Pero, nag-cherry pick ako for a very good purpose naman and intention, di ba? Pero it is not necessarily ang kabuuan ng kwento ng buhay ni Ninang Linda. Tama? Nagigets niyo po? But to review what the Bible really says, meaning ang kabuuan ng kwento ng Bible or ang specific na sinasabi ng Bible tungkol sa gospel. Or pagpapalit-palitin natin yung mga word na yan, gospel, good news, iisa lang yan. O kaya minsan mababasa natin dyan, good tidings. Sa Tagalog, magandang balita or mabuting balita. Sometimes, evangelism, pag yung ibig sabihin natin, yung pag-share ng gospel. So, first objective natin, sisilipin natin ang Biblia. Titignan natin yung tema. So magkakaroon tayo ng word studies, magkakaroon tayo ng thematic study ng related sa gospel. Pangalawang objective natin is to have a better grasp of the plot of the Bible. Better grasp of the Bible, of the plot of the Bible, na yung kwento, na magkaroon tayo ng maayos or at least sufficient na pagkakaunawa sa kwento ng Biblia na nakafocus sa tema ng gospel. Nakafocus sa theme ng gospel. Kasi there are many themes, mga tema sa Biblia na nagkakakabit-kabit sa isang tinatawag ng mga scholars na meta-narrative, meaning yung pangmalawakang o pangmalakihan o yung overall na kwento ng Biblia. Like for example, ano ba yung kwento ng
Ano nga yung ano nga yung pangalan ng teleserye ni Gladys Reyes at ni Mara Clara. Pag tinanong kita tungkol saan ba yung Mara Clara, anong masasabi mo? Tungkol sa dalawang magkapatid? Dalawang na-swap. Na-swap na at ano ang dulo nito? Yung mayaman ay naging Yung mayaman ay naging mahirap at ang mahirap ay naging mayaman. So yun yung kabuuan ng kwento ng teleserye na yun. Pero merong mga specific na tema na mahalaga na tinalakay sa kwento. And one of the biggest theme sa Bible, if not the most important theme sa Bible, is yung gospel. So, babalikan din natin yung kabuuan ng kwento ng Biblia at hanapin natin yung tema ng gospel na connected doon sa kabuuang kwento. Mahalaga yon para mas lalo nating masiguro that we are hindi naman perfectly faithful to the message, kundi at least nandun tayo sa tamang landas ng pagtalakay, ng pag-unawa, at pagpapahayag ng ebanghelyo. Pangatlong tema naman natin is to develop new approaches. Now, ito na yung medyo practical. Hindi pa naman tayo talaga gagawa ng evangelism event. But this is what I'm hoping for, mga kapatid. Hindi ako necessarily magtuturo dito sa third part. But this is us bilang isang simbahan to reflect dun sa mga pag-uusapan natin at matututunan natin mula sa Bible. Mag-develop tayo ng new approaches. Marami tayong alam ng mga methods in sharing the gospel. Those are good. Pero most of them are made in USA. Tama o tama? Most of them are made in USA. And kumbaga, mamaya pag-usapan natin yung ilang mga problems doon. But I'm hoping na makapag-develop tayo ng new approaches. Hindi necessarily one size fits all. At hindi rin necessarily pwersahan, kundi we can be flexible and contextualize or whatever, in sharing the gospel. That will be, syempre, faithful to the biblical message. Kasi you can deliver the message in different approaches while being faithful doon sa mensahe mismo. Kung ang utos sa'yo is dapat makarating ka ng Samar, there are different ways to go there. Na ang faithful is, syempre, makarating ka doon. So, maabot mo pa rin yung objective by thinking of new ways to appropriate sa mga konteksto, like ano bang sa ganitong panahon, mas mura ba yung eroplano o yung ganon. So, pangalawa, new approaches na ma-develop natin in sharing the gospel, faithful to the biblical message but sensitive to our postmodern Filipino context. Now, bakit kailangan marami akong kilala na sasabihin, hindi, ang sinasabi ng Biblia is timeless. I would argue that even si Paul, who said that I will be a Greek to the Greek and Jew to the Jews, di ba? Pag binasa mo yung mga letters niya, there are even times na magpapalit-palit siya ng approaches to deliver a certain principle or truth. Si Tim Keller is one of the faithful theologian pastors na magaling dyan sa modernity, but at the same time kasi American siya, so magaling siya sa konteksto nila. Now I'm hoping na sa atin naman sa konteksto natin bilang mga Filipino, ano ba yung Filipino situation natin? Kung sakali man, ito yung tanong, kung sakali man si Apostol Paul ay hindi pa agad namatay, tas napadpad pa siya sa ibang bansa, like for example sa Pilipinas, how would he share the gospel to us? Bakit naman mo nasasabi yun? Kasi kahit na may kaibahan. Well, mapapansin mo na may kaibahan talaga ng pag-share ng gospel nung nag-uumpisa pa lang sa pag-share ng gospel sa Acts versus nung si Paul, may mga simbahan na kailangan na niyang trabahuin ang pagpapaliwanag in practical ways kung paano pamumuhay, panindigan ang kanilang pananampalataya. Okay, more of that later on. And at the same time, syempre,
Hindi lang faithful sa biblical message and sensitive to our context, also responsive to contemporary issues. No, alam mo yung responsive pagdating sa digital language, ano? Yung cellphone mo, may website kang chine-check. Pag check mo sa website, pahaba yan, di ba, na nakatayo. Pero pag chinek mo yung website sa desktop, like ngayon, gumagamit ako ng computer, naka-ganon siya, di ba? Naka-rectangle na pahiga, ano? Ang tawag dun sa pag-develop ng website is that dapat responsive. Okay lang naman yun siguro. Ibabalik-tarin mo lang naman yun. Not necessarily ganun lang kadali. Kasi pagdating sa responsive, ibig sabihin, magbago man ng shape ng screen na gamit mo, yung mahalagang content, nandun pa rin. Yung design, hindi pumangit. Yung text na nandoon sa website, hindi nababago. Readable pa rin. So, being responsive to contemporary issues while being faithful sa dala-dala nating mensahe, or pwede natin baliktarin, being faithful to our biblical message so that we can be responsive to the contemporary issues around us. Well, ano ba yung mga contemporary issues sinasabi mo? Hindi pa ba sapat yung Filipino lang tayo? Hindi pa. Dahil ever-changing ang landscape ng Pilipinas sa politika, sa ekonomiya, sa pamilya, sa society, pabago-bago, 'di ba? Yung mga moral issues, legal issues, social issues, ano ba? Maraming mga issues, ano? Education, politics, so entertainment issues, ano? Ang dami. So, kung ang gospel natin ay nananatiling nakapako lang sa isang timeless, no? Na tama lang naman, timeless naman talaga yung mga katotohanan ng Bible, pero hindi natin siya maibababa sa panahon natin ngayon. We're not really being faithful. Why? Kasi yan ang goal nila Paul, kaya siya nagsulat ng mga epistles, no? To bring those wonderful truths, no, sa konteksto ng bawat simbahan na kausap niya. Paano niya kinakausap ang Corinthian church sa kanilang contemporary issues? Bakit niya sinabi yun na ganun-ganun? Bakit niya sinabihan ang Philippian church, no? Bakit niya sinabi sa Philippians na for we are citizens, for our citizenship is in heaven, no? Bakit niya sinabi yun? Nagtuturo lang ba siya ng katotohanan that we are Partly yes, pero sinabi niya yun because there is a contemporary issue na kailangan niyang banggain. Kailangan niyang i-rebuke sa Philippian church. That's what I'm saying. And when Paul said that, meron yung political nuance or overtone, yung sinabi niya na ganun. So, it's responsive to contemporary issues. So, yun yung objectives natin. If along the way meron kayong hindi pa malinawan dyan sa objectives, you can just chat your question, or raise your hand dyan, or along the way, sa tingin nyo hindi natin na-address pa, Pero yan, yung pagkaka-arrange ko na yan, susunod-sunurin natin yan hanggang matapos hindi ngayong gabi, hanggang matapos yung set natin 5 to 6 sessions of what is the gospel and how we can share it nowadays. Gets? Question? Before tayo mag-proceed sa next slide. Okay ba? Kahit isang thumbs up. Isang thumbs up. Minus si Julie. Sinakita ka. And good. Okay. Sige, proceed tayo. But why though? Bakit natin pinag-uusapan? Bakit natin siya kailangang aralin? So ito naman yung rationale natin behind. Maliban sa sinabi ko na may mga dinaanan na ako kanina. So bakit natin kailangan itong itackle? Bakit nga hindi na tayo diretso, sa pag-share ng gospel? Na-share na nga tayo ng gospel, naging Christian na nga tayo kung sabi nila, kung anong share sa'yo, yung alam mo yun, that's partly true, pero we have a responsibility to be faithful. Na diretso siguro ako dun sa baba na tanong, how important is it to be accurate in understanding and communicating God's message? Gaano ba kamahalaga na tama ang pagkakabahagi natin? Tama ang pagkakaunawa natin sa mahalagang mensahe na binigay sa atin ni God.
isa sa palaging naalala ko pagdating sa communication is yung si lolo ko, si Tatay Kusoy, dahil mahilig siya mag-utos, especially kung kailan siya nagluluto na ng ulam, saka siya mag-uutos ng mga papabili. Hindi mo na niya ihanda yung mga sahog. Bigla na lang siyang mag-uutos. Naka-apron na siya. Kumbaga, yung kamay niya, hindi man lang siya makakuha na ng barya na ikaw pa yung pahugutin niya ng barya sa bulsa niya just to tell you. So, ang laging nangyayari, problema kapag yung lolo namin ang nag-uutos, edi nagmamadali na kasi nagluluto na nga. Tapos biglang, ang utos niya, bago pa ba siya ma-stroke, medyo, maano talaga siya magsalita. Gano'n, So parang kailangan mag-slow down. Kaya mabilis pag nag-uutos siya at nagmamadali, mas lalo rin nagmamadali siya magsalita. Meron akong kapatid na nagmana kay Tatay Kusoy dyan. Di, joke lang. Wala siya dito, joke lang. Ganyan siya magsalita si tatay na parang mahalaga yung sinasabi niya, kailangan mo marinig. Pero dahil ang problema pa, nagagalit si tatay kapag nagtanong ko ano yun. So pupunta ka sa tindahan at nag-hope ka na tama yung narinig mo. na naintindihan mo siya at babalik ka na tama yung narinig mo. Na ang narinig mo ay VIP, hindi VP. Naku, matatanggal ka sa pagkakapulis mo. Kasi pinasara mo yung Commonwealth dahil akala mo daw si VP Sara ang dumaan. Pero ang clarification naman daw ay VIP. So pag nagkamali ka, di ba? Ramifications nun. Yung mga consequences of carrying the wrong message or even sa umpisa pa lang, yung pagkakarinig mo, ang pagkakaunawa, pag hindi accurate, ibig sabihin hindi rin accurate yung naibabahagi mo or na-accomplish mo or yung napapanindigan mo. Yun ang mas matindi kapag pinaninindigan mo na, tapos mali pala. Diba? So, that's how important it is. Bakit nga natin siya gagawin? Because the word gospel, yung salitang ebanghelyo or mabuting balita, has become too familiar, that it has resulted to some problems. So many problems pa nga, may mga problema sa over-familiarity. Pag sobrang familiar na yung isang bagay, kahit gaano ito kahalaga, sometimes hindi natin talaga natatanong kung gaano ba talagang ibig sabihin nito. We are also guilty of that kahit sa ibang bagay, 'di ba? Madalas natin ginagamit, like for example, kapag nagsasalita tayo tungkol sa pagtaas ng ekonomiya ng mga bilihin, sabihin natin na tumataas na yung yung dolyar o yung ganun, parang naisip na, ano ba tayo ibig sabihin nun? Bakit tumataas yung dolyar? Anong effect nun sa atin? Well, pag mataas ang dolyar, ibig sabihin mababa yung peso. Pero we seem to understand kahit hindi natin siya talaga buong-buo na intindihan. But that has become so familiar dahil problema natin siya sa Pilipinas, na hindi na naman natin siya talaga naiintindihan. Ganon din minsan yung gospel. Madalas. What are some of the problems na mababanggit natin? Well, una, oversimplified meaning. Maganda kung simplified. Pero oversimplified, it is already bordering dun sa negative. Why? Kasi, ibig sabihin, hindi na siya dapat aabot dun. Na para bang, na ang tawag dyan ng iba ay parang na-water down siya. Parang maliit lang siya na bagay. It's something na optional, yung ganun. Yung parang bahala ka mag-decide later on. Ganun. So, now, oversimplify ang meaning. Pangalawa naman, ayoko na masyado sigurong habaan yung mga description dahil ma-address naman natin yan along the way mapag-usapan natin. Pangalawa is yung convoluted meaning, yun nga kanina, parang sobrang familiar na. Tapos ang dami-dami natin pinaghahalo-halo na ng mga tema, kung ano ba talaga ibig sabihin ng gospel. This is actually very
timely sa panahon sa akin personally, dahil nung umattend ako ng Integral Missions Fellowship namin sa bahay ng isang kaibigan namin. Yung topic namin doon is what is the gospel at that moment, ano. Habang ang bungad pa sa amin ng facilitator namin is isulat din namin yung tinagawa ko sa inyo, pero ang version niya is talagang isulat namin kung anong pagkakaunawa namin ng gospel. So sinulat namin sa meta cards namin, ano. Tapos habang sinusulat ko yun, may na-receive akong message sa Messenger. Pagbukas ko, yung project manager ng Tanglaw devotional app ng CBN Asia 700 Club. Nag-message sa akin, Pastor Keith, masasabit mo ba yung last na utang kong devotional para sa kanila this week? Natawa ako kasi yung natitirang topic na ako rin mismo mag-decide is tungkol sa gospel. So, it has come to this point na nagsama-sama siya, ano, na I think it is God's way of reminding me siguro that this is really important, or affirming me that this is affirming our equipping sessions, ano. It's time that we tackle this, ano, head on. It's time na i-evaluate natin ang ating understanding, kung na-oversimplify ba natin ng gospel o na mekos-mekos na natin siya, convoluted meaning, ano. But at the same time, isa sa mga problema din is we have a lot of westernized way in presenting the gospel. Bigyan ko kayo ng example. Sa tingin nyo ba na yung evangelism explosion na siyang nag-graduate din ako at nag-graduate din kayo, karamihan sa inyo, ano, at nagkaroon pa nga ng EV2, ano, which are naging helpful siya for millions of people to be introduced to Jesus, or to have, kumbaga, a taste, no, of the gospel, of what the gospel is, because of evangelism explosion. Hindi siya, kailan lang naman yun na-invento, yung evangelism explosion. Ang problema minsan, na standardize siya na parang kapag hindi ka nagsishare ng gospel, the evangelism explosion way, hindi ka nagsishare ng gospel. Na asan doon yung westernized gospel? Well, kasi ginawa siya ng isang pastor ng Coral Ridge Presbyterian Church. Ang pastor doon si James Kennedy back in the, I think, 70s or 80s. Create niya evangelism explosion method of sharing the gospel dahil panahon din yun ng time na kung paano din natuto ang ekonomiya or industry, sales industry ng Amerika, kung paano mag-present ng kanilang mga product, ano. Kaya mayroong dalawang evaluation, diagnostic questions, no. Nung nasa call center na ako at outbound nagbebenta ako, meron kami mga diagnostic questions pag nagbebentaan. Lahat 'yon, kumbaga, nagre-reflect sa pinanggalingan ng sa western way of offering something, ano, na important naman. And kaya westernized hindi lang westernized, kundi western talaga, hindi yung gospel kundi yung evangelism explosion, ano. And the problem is, wala tayo sa west. And the problem is, nasi-standardize siya. Meaning, yung approach minsan, yung way of approach, minsan akala natin yun na yung content. Later on, pag-uusapan pa natin yan. Another problem of the gospel being too familiar is that we have crafted the gospel or the verses, ano, na nababasa natin, na akala natin ito yung gospel, to fit into our theological systems. Now, ano ba yung mga theological systems na popular these days? Ano ba yung pinahawakan mong theological system? Tapos pag binasa mo yung mga passages na akala natin yun yung gospel, i-interpret natin siya the way na ganun yung lens natin, kasi fit natin, no? Parang, for example, back when I was too passionate sa isang theological system, whenever I read yung mga passages about salvation, about Jesus, no, ang na-highlight ko lagi is yung mga
Sa tingin ko, connections niya doon sa aking theological system. Now, Kuya Kit, wala akong theological system. Hindi pwedeng wala. Hindi mo lang na ikahon. Kumbaga, hindi mo lang siya na-define. Meron kang certain belief system regardless na napangalanan mo man siya o hindi. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong favorite na pagkain kaya ibig sabihin hindi ako kumakain. No, kumakain tayo. So hindi ibig sabihin na wala kang definite na theological system is wala ka ng theology. Meron at meron. Naniniwala ka pa sa Diyos? Yes, theology yan. So anong klaseng system? Kung halo-halo siya, kung defined man siya, may tendency na pag binasa natin ng Bible, nag-ICGCs tayo, finifit natin siya sa theological systems natin. And I've suffered much of that in my early Christian years sa ganyan na napipilit ko yung mga passages, yung mga kwento sa Bible, even whole sections of whole books of the Bible na ipipilit ko to kumbaga na napilitan akong itrato siya base sa aking sa pinanghahawakang theological system. Like for example, para sa akin, na-highlight ko yung Romans over yung Matthew, Mark, Luke, or John. Why? Kasi nandun sa Romans yung tingin ko mahahalagang mga passages about my theological system. Okay. Pang 1, 2, 3, 4, 5. Too focused on methods. May connection to sa example ko kanina sa westernized gospel. Na minsan, marami ako na-obserbahan na kapag pinag-share mo na gospel or nag-share ng gospel, yung method ang nasa-standardize at akala nila yung ginawa nilang method, yun yung gospel. Like for example, I'm not saying necessarily na mali ang prayer of acceptance. Pero kapag nasa-standardize yun, wala naman sa Bible yun ang prayer of acceptance. Pero pag yun yung method na na-focus na tayo doon, akala natin kapag hindi natin ginawa yun, hindi tayo nag-share ng gospel. Or kapag pinag-share ka ng gospel, diretso na lang sa prayer of acceptance. Hindi yun yung gospel. Which is also related sa pang-anim. Too focused on personal testimonies. I'm not saying na pangit na magbigay ka ng personal testimonies, pero our story is not necessarily the gospel. It's not the gospel itself. Hindi tayo ang nagligtas. At ang kwento natin, however inspiring it may be, is not the message of the Bible. It could be testimony, kaya testimony. Pero when you share your testimony, you're not necessarily sharing the exact message of the gospel. It could help people to be convinced. Pero may danger din dyan. Kasi ang Holy Spirit ang nag-convict, hindi ang ating mga kwento. So regardless kung credible ako o hindi, if the person really understands the gospel, wala akong kinalaman dun. Pangit man o maganda ang aking kwento. At this is actually encouraging sa mga taong wala naman akong ganyang testimony. Yan, may mga tumatayo sa mga stage, Dati, mamamatay tao ako. Pero nabago ako ng Panginoon. So, palapakan ng mga tao. Daming tumanggap. Ikaw nang pinatayo. Laking simbahan na po ako. Tapos, wala kang magandang inspiring na kwento na katulad sa mga gano'n. So, hindi ka effective mag-share ng gospel. Kawawa naman. Kasi na-focus tayo sa personal testimonies. I'm not saying walang puwang ang personal testimony sa pag-share ng gospel, pero hindi yun ang sentro at hindi yun ang ebanghelyo. That's not what the gospel is. At marami pang iba na hindi ko na lang na lista pa dito. But these are the most common problems because of familiarity or na nag-assume na lang tayo na ito na. So again, how important is it to be accurate in understanding and communicating God's message? We can only imagine yung kasalanan ng pagdadala ng maling mensahe, yung mismong epekto sa ating pananampalataya pag mali yung pagkakaunawa natin ng gospel. So,
as I have mentioned, yung ating outline, ang umpisa natin is ang umpisa natin mamaya is yung the gospel according to the Old Testament. Pero this is under the larger topic ng ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa gospel. Like I've said, magkakaroon tayo ng word studies, gagawin natin mamaya, and thematic studies para mas maunawaan talaga natin na hindi lang natin ng pulot doon, pulot dito, pinagsama-sama mga verses, boom, Romans Road. Pulot ng verse dito, pulot ng verse doon, boom, 4 spiritual laws. No, hindi ganoon sa tingin ko yung dapat na pag-uunawa ng gospel, kundi we let the Bible define it, hindi tayo, the Bible doesn't need our help, to organize the gospel, to organize the concept of the gospel. The Bible speaks the gospel. That's what I believe, and I think kumbaga you would also accept pag in-offer ko sa inyo, because ano ba may kinalaman ba? Wala naman tayo sa pagsusulat ng Biblia, The Bible has its own warrant. The Bible is kumbaga yung authors ng Bible and yung Bible mismo, and si God who's the ultimate author, sila yung may karapatan how to define what they said, Hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi, ganito talaga yung pagkakaunawa ko sa sinabi mo eh. Dapat ganito talaga yun. Hindi, di ba? You let who said it define kung paano niya to. Ano ba talagang ibig niya sabihin? So, we treat the Bible as the one who really speaks about the gospel, because siya naman talaga yung sasalita ng gospel, yung Biblia. So, the gospel according to the Bible. At mag-uumpisa tayo sa Old Testament. Siyempre, bahagi yan ng that's a huge chunk of the Bible, yung Old Testament. Pero oftentimes, hindi siya napag-uusapan. Binabanggit lang natin yung Old Testament kapag dinidefine natin sino ba tong Diyos pagdating Diyos ng gospel, di ba? Who is this God? He is just, He is merciful, He is ganito ganyan, So, dun tayo pupunta sa Old Testament kasi si Jesus na sa New Testament, So, what is the gospel according to the Old Testament? Lagay ko dyan, wait, there's gospel in the Old Testament? Kunyari may nagtatanong, talaga? May ebanghelyo sa Old Testament? Of course, there's a tendency to think that the gospel is only in the New Testament. Na dun lang yung ebanghelyo ang mabuting balita. And this is partly true. Of course, may tama naman yan. May katotohanan naman dyan na yung talagang, kumbaga, yung fulfillment ng gospel. The one na masasabi natin na ay nandun sa New Testament, syempre. Kumbaga, nandun sa New Testament. Pero, nasubukan nyo na ba na manood ng TV series na mayroong season 1 to 8, tapos nanood ka lang agad sa season 5? Sa tingin mo, maintindihan mo yung development ng mga characters. Pwede mong masakyan yung kwento or ang reaction mo, kalahati yung context, hindi mo naintindihan talaga yung background unless nanood ka ng mga reviews muna or mga backgrounder muna sa YouTube na minsan ginagawa ko kapag gusto ko magkaroon ng review kasi nakalimutan ko na yung season 1, 2, or 3. Ganun. Pero kung wala kang ganun, parang hindi mo masyadong ma-appreciate yung season, yung buong TV series. Hindi mo ma-appreciate yung kabuuan ng ano ba yung popular na TV series ngayon? Moving Up sa Disney Plus, Moving Up. Moving, tama, yung lumilipad sila. Kung mag-uumpisa ka lang agad sa episode 9, marami nang na-develop sa character at sa plot, sa story bago ka pa nanood, tapos wala, hindi mo masyadong ma-appreciate. Pwede kang mag-assume, which is assumero ka lang, pero marami ka na miss. That's what it feels like kapag nag-assume tayo na okay na to, mag-quote na ako ng romance, okay na to, binasa ko na yung buong romance, I think I have understood what the gospel is. Hindi ka man lang umatras sa mismong mga nagsasabi na ito yung gospel, si Matthew, si Mark, saka si Luke, saka si John.
No, kasi wala namang malinaw doon. Baka parang nag-uutos si Christ. Minsan parang na-misinterpret ko pa na salvation is by works, ano, kasi susundin si Jesus to have eternal life, ganito ganyan. So, doon lang ako sa Romans, no? Kasi mas clear yung mga statements, ano. May ano doon, may problem doon, ano, kapag papasok tayo agad sa ilang seasons na natapos without really understanding yung pinanggalingan ng kwento. So the New Testament or the New Testament authors, yung mga nagsulat, kung sila Matthew, Mark, Luke, John, sila Paul, sila Peter, sila Jude, ano, the New Testament authors were mostly solid Jews, meaning Hudyong-Hudyo sila. Ano ibig sabihin nito? Iyon yung pananampalataya nila. They grew up being discipled using the Old Testament. Tayo naman na may term na Old Testament. Sa kanila, yun talaga yung scripture nila. Yung Hebrew scripture. Yun yung Bible nila. So, they grew up being discipled using the Old Testament. So, the Hebrew scripture shaped their beliefs and expectations. Now, may example ako dyan. For example ako, Bisaya ako, di ba? So, for the most part of my younger years, nasa Samar ako. Yung kultura, yung konteksto ng pagiging probinsyano, yun ang nag-shape na yung mga pananaw. Yun ang nag-shape na aking values. So, nandito man ako sa Manila ngayon, natuto man ako ng mga bagong mga bagay. Ano? Yung konteksto ko, yung pundasyon na aking pagkatao, ay isang probinsyano. It took very long para sa akin na magpalit yung boses sa aking isip na maging Tagalog siya. Most of the time, nung umpisa pa lang ako dito sa Manila, yung lingwahe na aking isip, kahit kinakausap ako at nagsasalita ako ng Tagalog, yung lingwahe na aking isip ay Bisaya. Nagigets nyo ako? Di ba may lingwahe yung isip nyo? Pag may iniisip kayo, anong language? O baka may subtitle, may translation ba na gumaganon sa mind niyo? What I'm trying to say is, yun yung aking pundasyon ng pagiging Bisaya. Itong mga sumulat ng New Testament, ang pundasyon ng kanilang pananampalataya, yung Old Testament. Yun ang nag-shape ng kanilang beliefs. Yun ang nag-shape ng kanilang expectations. Kung ano ba yung kanilang inaasahan. Ano ba inaasahan natin ngayon bilang mga Kristiyano? Sa tingin nyo, ano ba yung mga pinangako na masasabi natin, ito yung mga pangako sa ating bilang Kristiyano? Now, for example, ang isa sa mga hope natin is babalik si Kristo, di ba? That's one of our strongest expectations. One of the most important expectations. Actually, the most important expectation natin ngayon, ibabalik si Kristo. Kasi pagbalik niya, mapangyayari ang lahat. Now, what if, this is an example, imagine lang natin kung ano nangyari sa mga Hudyo ay nangyari din sa atin. What if, pagbalik ni Kristo, which is yun yung in-expectation natin, no? Merong pang mga mangyayari na hindi natin na-anticipate. Hindi natin in-expect na ganito pala siya. Pero, nangyari yung in-expect natin. Bumalik si Kristo. Hindi nga lang the way na mga assumptions natin. Yun ang nangyari sa mga Hudyo. When Jesus announced himself as the Son of God, the Son of Man, the Messiah, natupad yung expectations nila na may darating na Messiah. But not in the way that they have expected. Pero natupad yung expectations nila. So, ibig ba sabihin, baliwala ang pagiging Hudyo nila? Hindi. Yun nga ang dahilan kung bakit sila merong pananampalataya sa Diyos at meron sila mga expectations ng pagdating ng Messiah. At yun ang kwento ng Old Testament kung bakit siya mahalaga. Therefore, understanding the gospel, yung kung ano ba yung ebanghelyo, requires a good Old Testament background on this topic. Hindi necessarily mabasa mo yung buong Old Testament. Parang matagal yun. Pero kung kaya mong basahin siya at dapat lang, gawin mo. Pero hindi necessarily matapos mo from
Genesis to Malakay para magkaroon ka lang ng good Old Testament background. Marami namang way para magkaroon ka somehow ng background or ng sufficient understanding ng overall na kwento ng Old Testament. That's what we are trying to do here. A part of it is what we're trying to do here. What I'm just trying to emphasize, mga kapatid, is that hindi mo talaga ma-appreciate yung season 2 ay yung kabuang series kapag naumpisa ka na sa season 2, 3, or 4 na hindi mo inumpisahan yung season 1. Hindi mo ma-appreciate ng buong buo yung gospel kapag nineglect mo yung pundasyon ng pananampalataya ng mga taong sumulat sa New Testament, yung Old Testament. Now, si St. Augustine, kilala niyo man yata si Augustine, meron siyang binitawang salita at ang sabi niya ganito, binitawang salita. Meron siyang sinabi na palaging kino-quote kahit sa mga seminary, kahit sa pag-exegesis, kahit sa pag-aaral ng Bible, na ito rin yung belief ko dati, na unti-unti na-realize ko, mahalaga yon pero it could be misleading. At ang sinabi ni Augustine, the Old Testament, idagdag ko na yung Testament kasi wala siyang sinasabi, the Old lang sinasabi. The Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Meaning, yung Old Testament, nandoon yung New Testament nakatago. Hindi natin masyadong nauunawaan yung Old Testament kasi nakatago yung kwento ng New Testament. But the New Testament is the Old Testament revealed. Ibig sabihin, para daw natin maunawaan yung Old Testament, kailangan nang unawaan natin yung New Testament. Kasi ang New Testament ang magbibigay liwanag sa mga kwento nila David, kwento nila Moses, kwento ng mga propeta. May somehow mahalaga doon na essence, pero para sa akin, the Bible is a story. Di ba? Yes, yung mga kwento sa season 1, chapter 1, ay magkakaroon ng mas kabuuang pagkaunawa sa dulo. Tama? Pero hindi mo ma-appreciate yung dulo kung hindi mo naunawaan yung umpisa. If you can't understand, if you don't have a sufficient understanding ng Old Testament, yung laman ng mensahe ng New Testament, hindi mo masyadong mauunawaan. At ang sinabi ni Augustine na the New Testament is the Old Testament revealed, babaliktarin ko. The Old Testament reveals what the New Testament is actually saying. I'm thinking of an illustration. Balik tayo dun sa kwento ko na yung pundasyon ko ay pagiging probinsyano, isang Bisaya na probinsyano. Ang para maunawaan ko, or ng isang tao, like for example, si Julie, for example, dahil siya naman yung mas ma-interest na kilalanin ako, para mas maunawaan niya yung kung bakit ako ganito ngayon, kailangan mo unawaan niya yung mga pinanggalingan ko. Kailangan mo unawaan yung mga bagay na nag-shape sa akin sa probinsya. Kung bakit hindi ako masyadong nagpupo at opo. Hindi dahil sa ayoko, pero hindi pa rin siya nabibuild sa akin naturally. Nagpupo at opo ako syempre. Pero not every time. Parang may failures pa rin ako doon. Hindi rin sa akin basic yung basta yun yung photo. No, parang. Kasi wala kaming ganong lingwahe. We offer respect sa mga nakakatanda sa amin by calling them as if they're our relative. Tinatawag namin sila na yoyo, which means tito. No, hindi lang manong, kundi talagang tinatawag namin sila na yo. Kahit stranger, basta talaga doon sa amin, hindi namin mag-anak, tatawagin namin na parang ang katumbas nun is tito. That's how we pay respect to our elder. I'm not saying na mas mahigit yun. That's what sabi ko lang, yun ang nag-form sa akin. In the same way,
na yun din ang Old Testament ang nag-form ng pananampalataya, pananaw, expectations ng mga sumulat ng New Testament. So to understand the New Testament and especially the Gospel, we go back to the Old Testament. To season 1 ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao sa mundo. And with that, we ask, ano nga ba ang ibig sabihin? Ano ba yung pagkakagamit, no, ng word na gospel? Kasi yun yung gusto natin unawain sa New Testament. Kasi pwedeng ma-misinterpret natin ito sa mga assumptions natin. Paano mo ba mas mauunawaan pa yung salitang tawag dito, anyong sayo. Anyong sayo. Paano ba natin mas maunawaan pa yung anyong sayo kundi dun sa mga Koreano mismo? Kung paano nila ginagamit yun anyong sayo. Kasi na-realize ko, hindi lang pala siya yung parang greeting. Mayroon din pala siyang sense na parang nangangamusta. Ewan ko kung yung anyong sayo ba yun o yung konnichiwa. Basta, hindi kasi yung point ko na yung mismong gumagamit originally ng salitang yun, sila ang dapat nating tanungin kung anong ibig sabihin, kung bakit nila ginagamit yung salita. And specifically sa topic natin, ano ba yung gospel? Pag sinabi mo yung gospel, anong mga ideas? Are those the same ideas na nilista natin kanina? Sinner's prayer, prayer of acceptance, grace, salvation in Christ alone, assurance of heaven. Are those ideas ang pumapasok sa isip ng mga Old Testament people pag binabanggit nila yung gospel? Ngayon pa lang, pwede na kayong mag-iisip ng mga comparison while we study, kahit ano lang naman to, simpleng word study sa Old Testament. Sa Old Testament, yung word na gospel, yung Old Testament na originally written in Hebrew. Now, hindi siya Greek, hindi rin siya English, hindi rin siya Old English na parang, King James. It was written using an ancient language, Hebrew. Sinulat yung Old Testament. And the words for gospel, no, na tinatranslate natin ngayon as mabuting balita or good news, no? Ang words na ginagamit niya sa Hebrew is basar or beshar or beser, no? Depende sa kung anong dictionary o Hebrew dictionary yung ginagamit mo. Kung verb, no, action word, or besora kung noun, no? So, let me give you an example. Kapag magkukwento ako ng good news, ang gagamitin doon sa Hebrew is basar. No? Nagbabasar ako. Pag ang ibig sabihin, ang gusto kong sabihin is that may dala-dala akong good news. Ang ibig sabihin nun is may dala-dala ako. Parang pangit pakinggan pala, no? Nagbabasar ako at may dala-dala akong besora. Pag tinignan ka sa basar ng besora. Ang ibig sabihin lang naman nun is there are ways sa root word na good news, ano? At ang two words na ginagamit nun is yung basar and besora, no? Na kapag binanggit yun, marami pang ways, pero most of the times, ang ibig sabihin agad nun is good news ang dala mo. May mga times na ginagamit siya for tragic news, pero may kinalaman pa rin siya in general sa pangmalawakang kagandahan o kabutihan. Ano? But generally, yung word na ginagamit doon sa gospel, sa Biblia, sa Old Testament is basar or besor. Ba't kailangan natin banggitin yan, Kuya Kit? Well, kasi translation, di ba, yung Old Testament at ilang beses na siya na-translate. And along the way, may tinatawag tayo ni lost in translation, di ba? Along the way,
baka hindi na good news ang na-translate dyan. Kaya kapag hinanap natin yung word na good news or gospel or good tidings sa kung anumang translation na binabasa mo, especially modern English, no, or Tagalog or Filipino, baka iba na yung pagkakatranslate. At hindi na natin naiisip na ito palang passage na to ay nagtuturo tungkol sa word na gospel. Ang ginagamit pala niya mismo ay yung word na gospel. Okay na tayo doon. Now, sa Old Testament yun, di ba? Hebrew ang gamit. Ngayon, sa panahon ni Jesus, which is later on, hundreds of years after the prophets, could be 1,000 or 2,000 years after the first books of the Bible was first drafted. Andyan si Jesus. At si Jesus ang pinakasentro na nagdadala ng sinasabi natin na gospel, di ba? Kaya lang, si Jesus, kagaya natin. Kasi gumagamit din sila ng Bible na translated din. Pero ang kaibahan nun, si Jesus nagtuturo. Meaning, si Jesus ang standard. So kung ano yung ginagamit niyang translation, doon natin siya uunawain. Kasi yun yung context niya. So in Jesus and the first disciples' time, sila Pedro, sila Mark, sila Matthew, yung Bible na dala-dala nila ay translation na. Hindi na yung mismong original na Hebrew. Translated na sa Greek. Ancient, hindi yung modern, kundi yung ancient Greek translation. Bear with me. Mahalaga to, bakit? Kasi yung words mismo na beser or basar, hindi ko pala to nabago. Basar to dapat. Ayan. Yung word na basar and besora, di ba yun yung translated na gospel? Translate siya sa Biblia mismo nila Jesus sa mga salitang ito. Ang verb na basar ay euangelitzo. At ang noun niya na besora ay euangelion. No? At compound word siya na good. Yung you is good. At yung angelion is news. Kasi angel, news, messenger. No? So, good is you. Meaning, itong mga word sa Old Testament na merong basar and besora, pag binasa nila Jesus, yung Old Testament sa panahon nila, mababasa nila yung mismong words na gospel and good news sa panahon nila. So, ibig sabihin, hindi pa man nasusulat ang New Testament, later on pa kasi yun, di ba? May nababasa na silang gospel. May nababasa na silang good news. Now, bear with me. Bakit siya mahalaga? Kasi si Jesus nag-preach ng good news. Yung mga disciples nag-preach ng good news. At ang salitang good news na ginagamit nila is direct translation ng mga words na basar and besora from Hebrew. Again, anong kahalagahan nito? Ibig sabihin, nakaugat sa Old Testament yung dala-dala nilang mensahe. Nasa season 1 ang background ng dala-dala nilang script. Para maunawaan, babalik nga tayo talaga sa Old Testament. So that's why it is important, because these words all mean gospel or good news sa panahon nila Jesus. Now again, ibabalik ko. Hindi ba ito nga ba yung mga nilista natin kanina ng mga salita? Ito ba? Ito ba yun? Ito ba yung mga nakakabit sa word na gospel sa Old Testament? Pag binanggit mo yung good news, may altar call bang nangyayari sa Old Testament? May prayer of acceptance ba? May assurance of heaven, salvation in Christ alone? May good news of the kingdom? This is honest question na tayo mismo mag-reflect. May sinner's prayer ba? May nangyayari bang ganon? May teaching ba about grace when they mention the good news, the word good news sa Old Testament? So those are dapat dala-dala natin na conflict. Yan yung pinagbabangga natin ng mga ideas ngayon dahil bumabalik tayo sa origin ng ating tinatawag na gospel. Now, palalimin pa natin yung kahalagahan ng pagpunta sa Old Testament. Because
when the disciples wrote the New Testament, nung sinulat nila yung New Testament, they used the same Greek words when they talk about the gospel. No? Para pag sinabi nila, this is the good news, ito ang mabuting balita. Ito yung word na ginagamit nila. Euangelizo at euangelion. Na ang translation ay nanggaling dito din. Ginagamit din na words para sa basar and besura sa Old Testament. So, they use the same Greek words when they talk about the gospel, and moreover, ang salita ay hindi blanco. Tama? Bawat salita na sinasabi natin, may mga konsepto o ideya na kakabit-kabit yan. For example, magnanakaw. Ano agad mga pumapasok ng mga ideas? Crime, masama yan, may iba pang para mga ganun, no? May mga tema na nakakabit yan, may mga ideya, no? Presidente, may mga nakakabit na ideas dyan. Bigas, pag bilang isang kung bigas, ang dictionary translation lang yan is rice, ano? It's a grain na tinatanim. That's a dictionary translation. Pero yung context niyan is that pag sinabi mong bigas sa akin ngayon, ang isipin ko, hindi natin na-achieve yung 20 na bigas. Mahal ang bigas. Ano? At merong masarap at hindi masarap na bigas. Merong imported at local na bigas. Yun yung mga ideya na kasama ng word na bigas. Now, ang salitang gospel sa Old Testament, may dala-dala din siyang mga balita. May dala-dala din siyang mga ideya. Na hindi lang yung basta-basta good news na in general na, sige, Kate, basahin mo nga ang Bulgar. Basahin mo ang mga bulletin na mga mura lang. Basahin mo yung Philippine Star. Anong mabuting balita dyan? No? Pag ganun, in general yon. Kasi in general yun. Pero itong mga word na to na good news, may dala-dala silang mga specific na mga tema. At nung ginamit din nila Jesus at ng mga disciples yung word na good news, yung mga ideya na nakakabit doon ay tumutugma sa mga ideya na nakakabit sa Old Testament. Ang ibig sabihin ko lang nito is that napakalakas ng connection. Kung hindi man ito mismo ang dala-dala nila, hindi ko na alam. No? They are carrying the same meaning when they say the good news. Now, ang illustration ko dyan is that inside joke. May inside joke ako. Ang ibig sabihin ng inside joke is that meron akong hindi necessary nakakatawang salita. Hindi necessary nakakatawang salita, pero kunyari, ang salitang, kunyari, libro. Libro. Pag sinabi ko yan sa simbahan, libro, hindi siya nakakatawa. Pero pag sinabi ko siya sa isang kaibigan ko na meron kaming biruan tungkol sa libro na kami na nakakaalam, pag sinabi ko libro, wala pa akong kinikwento. Baka tumawa na yan. Kasi naaalala niya yung recent namin na pinagtatawanan tungkol sa libro. That's the inside joke. Ibig sabihin ko lang dyan, kapag binanggit nila Jesus Christ yung word na gospel, kahit yung word lang na good news, may mga tema na nabibring up, naaalala ng mga taong sila lang din na nakakaintindi yan. Sino yan? Yung mga Hudyo. And these are the same people na kausap nila Jesus. Meron silang daladalang inside message na sa atin ngayon, pwede nating ma-misinterpret kasi baka hindi malinaw sa atin, pero sa kanila malinaw. Kaya lang, buti na lang maraming clues na yung mga mismo mga ideya na dala-dala, nandun din sa mga konteksto, nakasulat din. So, nako-confirm pa natin lalo na kapag sinabi nilang gospel, yun din ang nanggaling sa New Testament na gospel, ng ibig sabihin. So, Jesus and the disciples were not inventing a new teaching that is unfamiliar to the Jews. Mahalaga yan, yung linya na yan. Jesus and the disciples were not inventing a new teaching that is unfamiliar to the Jews. Ibig sabihin, yung tinuturo nila Jesus tungkol sa gospel ay nauunawaan talaga ng mga tao
sa paligid nila ng mga Hudyo. Ang tanong, Kuya Bobot, Ryan, Kevin, Micah, Julie, Ronald, Ninang Linda, pag nag-share ka ba ngayon ng gospel sa panahon nila Jesus, sa mga kausap nila Jesus, maintindihan ka kaya nila? Yung pagkakaunawa mo sa gospel mo ngayon, would they, inside joke ba yan? Would they understand that? Yung gospel na sinasabi mo. Kahit pa sabihin mo, ito ang ebanghelyo ni Jesus. Ito ang ebanghelyo na tinuturo ng Biblia. Maintindihan ka kaya yan? Ito, mas mahigit na to. Maintindihan ka kaya ni Jesus? Sabihin kaya ni Jesus, preach on, kapatid. Amen. That's what I've been talking about. That's my man. Mag-agree kaya si Jesus. Ano lang yan? Reflection question. It's a challenge lang, ano? Sabi ni JR, ni Ryan, hindi daw. Well, I'm not so sure about that. Pero tingnan natin. Siyempre, maunawain. All-knowing naman si Jesus na. May ganun agad din. All-knowing naman si God. So, hindi naman siya magpapanggap na hindi niya naunawan. Pero ang point ko is that, kahit yung mga tao sa paligid nila Jesus, maintindihan kaya nila tayo ngayon kapag nag-evangelize tayo sa kanila. Sabihin kaya nila, sabi nito. Parang wala naman itong kinalaman sa ano natin, sa mga napag-uusapan natin at sa mga ina-anticipate natin. Para kang nagtitinda. Ang problema dyan, kung talagang hindi ka naunawaan na, kung sakali lang hindi ka naunawaan ng mga Hudyo, para kang nagtitinda ng, nag-o-offer ng insurance policies sa mga nasa mga tribo. Would they really understand that? Yung ba talaga yung mga hopes nila? Yung ba talagang mga expectations nila? Paano kung ang gospel ay tungkol, ay nakaugat siya dun sa tribong yan? So, are you using the same language? Are you evoking or invoking? Conjuring the same ideas, no? Na naaalala nila kapag nag-preach si Jesus Christ, si Jesus saka yung mga disciples, they were claiming that the message they carry is the fulfillment of the Old Testament, the old promises, and the old expectations. Kaya naman, kapag naniniwala sila kay Jesus, it really is good news para sa kanila. Kapag hindi sila naniniwala, offensive para sa kanila. Ibig sabihin lang nun, na-offend man sila o hindi, pumatok yung mensahe. Meaning, tumatak yung mensahe. Nauunawaan lang mensahe. Kaya, ma-offend ka ba? Kapag sinabi ko sa yung ching-chang. Hindi, di ba? Kasi wala ibig sabihin. Walang meaning sa iyo yan eh. Pero pag sinabi ko sa yung bobo ka, di ba? Unawaan mo yun. It's either sabihin mo, talaga, bobo ako. Salamat sa pagpapaalala. Nakaka-insulto ka. Ibig sabihin lang nun, sa parehong reaction ko, naunawaan ko yung sinabi mo. Ibig sabihin lang nun, merong naniniwala kay Jesus at para sa kanila talagang mabuting balita yan at merong na-offend kay Jesus at para sa kanila mali kay Jesus. Ang ibig sabihin lang nun, nauunawaan nila ang tinuturo ni Jesus. It's just that they don't believe it. They know when Jesus was saying, I am the Christ. Siyempre, hindi niya diniretso yun. I am the Son of Man. They know what it means when Jesus says, I am the Son of God. Diba? And hindi yun necessarily ibig sabihin, sinasabi niyang Diyos siya. Hindi. They have an inside joke. May dala-dala silang. Jesus Christ was conjuring ideas na it's either good news para sa isang nananampalatayang Hudyo or offensive para sa hindi makapaniwalang Hudyo. So, therefore, mga kapatid, yung lingwahe ng Old Testament, yung pagkakagamit ng gospel, ng salitang gospel sa Old Testament, yun ang mahalaga. Muna nating umpisang unawain bago tayo dumedire-diretso pa at maganda siyang pundasyon ng pag-uusapan na rin. Ang last part is dadaanan natin
yung ilan lang sa mga passages sa Old Testament na dala-dala yung word na basar or besora, na tinatranslate natin sa good to good news, At itignan natin kung paano siya ginagamit. Maraming mahanap mo yung word, pag inaral mo yung original language, sa Old Testament, marami ka mahanap na word na basar and besora. Pero ano bang relevant, anong mga words, konteksto na pagkakagamit sa basar and besora na relevant sa ating pinag-uusapan? Paano natin siya mas mabibigyan ng meaning? Like for example, nung time na bago ako dito sa Manila, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng signal. Kasi nung time na nandito ako sa Manila, medyo umuusbong na yung cellphone pagpunta ko sa Manila. Pero galing ako sa probinsya, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng signal. Ano ba yung signal? Ano sinasabi pa nga I think nagamit ko na to dati. Sinasabi niya dead spot cementerio, di ba? Parang yun yung pagkakaunawa ko. Pero nung na-familiarize na ako sa konteksto kung saan siya ginagamit, nung pinapakinggan ko na yung mga tao kung paano nila ginagamit yung word na signal, mag-text sana ako, mag-SMS sana ako kaso walang signal. Okay. Medyo nagkakaroon ako ng idea. Kasi narinig ko kung paano ginamit yung word na signal. Ngayon, ang gagawin natin, titignan natin kung saan siya ginamit yung mga salitang basar and besora para magkaroon tayo ng idea. Yung pala ibig sabihin ng good news. Yung pala, yung konteksto niya kapag sinasabing good news. Yung pala yung mga ideas na dala-dala kapag sinabi yung salitang good news. Okay. So, what does the word gospel mean in the Old Testament and how is it used? That's the question. That's the last na part na ating pag-uusapan. Medyo marami siyang gamit na sa Old Testament, pero we will be choosing yung medyo relevant doon sa pagkakagamit kasi ang tanong dito is hindi na kung ginamit ba siya sa Old Testament. Ginamit sa Old Testament. Ang tanong is that ang pagkakagamit ba siya sa Old Testament, may connection ba sa pagkakagamit ni Jesus sa New Testament? At yun yung mga somehow hinugot natin ng mga passages. So, this is not proof texting. This is intertextuality. Hinahanap natin yung connections. So, hindi ako nagme-mekos-mekos lang ng mga passages. Ito yung sinasabi, bibigyan natin ng meaning. Ito yung mga connections na naghahatid sa atin sa pagkakaunawa sa New Testament. Now, isa sa mga gamit ng word na basar or besora ay ginagamit siya tungkol sa announcement na may kinalaman sa mga hari. It's either yung pagkamatay ng hari o yung inauguration ng isang hari, meaning kapag may isinilang na tagapagmana ng trono o kapag may in-install na bagong hari after ng isang namatay or after ng isang pinatalsik. Or kapag may tagumpay na nangyari pagdating sa expansion ng kaharian o pagdidepensa ng kaharian, that's basar. That's besora. That's good news. It's an announcement about kings. Like for example, 1 Samuel chapter 31 verse 9, nasa dulo to ng 1 Samuel. This is when si Saul, yung naunang hari, na supposed to be, siya yung unang anointed, Siya yung unang Messiah, Pero, gumanon siya, Nag-fail siya. Kasi unang-una, hindi naman talaga siya dapat nandun. Pinilit lang ng mga tao, ng mga Israel, na magkaroon ng hari. Nung namatay siya, di ba alam natin na si David ang susunod. Nung namatay siya, itong sabi dun sa verse 31, tinutulan kasi ng ulo si Saul nung pinatay siya ng mga Philistines, hindi Palestine ng mga Philistines. So sabi dun sa verse 9, they cut off his head. Inutol ang ulo ng hari, ng kalabang hari, si Saul. Si Saul, they cut off his head and stripped off his weapons and sent them throughout of the land of the Philippines. Pinugutan siya ng ulo, binitbit yung ulo niya, kinuha yung kanyang mga armas, at
kumbaga pinakita sa kabuuang bayan ng Philistines, ano? At pinamalita yung pagkatalo ng kalaban at pagkapanalo nila mga Philistines. Kaya ang sabi dyan, they cut off his head and strip off his weapons and set them throughout the land of the Philippines to carry the good news to the house of their temples or their idols and to the people. Ang pagkamatay ng haring si Saul ay good news sa kalaban. Gospel or pag binasa natin yung Septuagint, yung Greek translation, evangelism yan. Nag-evangelize, para mas maunawaan natin, nag-evangelize ang mga Philistines doon sa kanilang bayan at sinasabi nila, good news! This is gospel! This is the evangelion. Ito ang mabuting balita na talo natin ng mga Israelita. Tignan nyo. Ito yung proof. Pugot ang ulo ng hari nila. This is the gospel. Yan ang evangelism nila. Sa first time. Yung pagkamatay ni Saul at pagkatalo nila. So victory ng kalabang hari at ng kaharian. 2 Samuel chapter 1:20. Ito yung continuation ng story. Pero pangalawang book na to ng Samuel, si David na. Nakibalita na si David. 'Di ba? Matalik na kaibigan ni David ang anak ni Saul. Si Jonathan. Nung nakipaglaban si Saul sa kanyang last fight, kasama niya yung ilang niyang mga anak. At isa sa mga yon ay si Jonathan. Namatay si Jonathan doon. It was a sad day. Hindi lang dahil sa may awa pa rin naman si David kay Saul, kundi yung mismong best friend niya ay namatay, si Jonathan. Now, ito yung isa sa mga negative na pagkakagamit ng basar or ng basar mismo na word pala. No? Nalungkot si David at parang yung pagkaka-express niya ay parang kanta. So, part 2 ng kanta or poem or anuman na tula na sinabi ni David. Nung tinanong niya ang isa sa mga messenger, sabi niya, ano nangyari? Nakita mo ba kung ano nangyari? Sabi nun, wala. Talo tayo. Patay na si Haring Saul. Paano yung anak? Patay na rin si Jonathan. So, sobrang nalungkot si David at sabi niya, kasama to sa reaction niya, sabi niya, tell it not in Gath. Proclaim it not in the streets of Ascalon or the daughters of the Philippines. Philippines. Mabuting balita para sa Pilipinas. Sana nga. Or the daughters of the Philistines will rejoice. The daughters of the uncircumcised will exult. Sabi ni David, huwag mo na itong ipagkalat. Huwag mo na itong i-evangelize dahil mabuting balita ito sa mga kalaban. Don't tell it to the streets, in the streets of Ashkelon. Or malalaman ito na ating mga kalaban at huli ng lahat. Bago ka pa nasulat, may nag-evangelize na, David. So, yung pag-iyak-iyak mo na yan, wala na magagawa. Joke lang. Pero yun talaga yung nangyari. Wala nang silbi tong pagsabi ni David kasi pinag-evangelize na yung good news ng kamatayan sa mga Philistines. Kahit na sabi niya, huwag mo nang i-evangelize, huwag niyo na itong sabihin pa. Huwag niyo nang ipaalam dahil magsasaya sila sa mabuting balita ito, sa gospel na ito. Don't evangelize this message to the enemies. Pero alam natin, na-evangelize na sila. At naganiwala na sila sa gospel. Nag-prayer sinner na sila. Prayer sinner, nag-sinner's prayer sila. Walang ganun eh. Wala no? Pero nandun yung word na gospel. Nandun yung evangelism. Nandun yung evangelion. 2 Samuel 18:31. Ano na to? I think this is yung kay Absalom. Yung isa sa mga rebelding anak ni David. Isa sa mga naging importante niyang kaaway, yung mismo yung anak niya, si Absalom. At this time, dapat makikipaggera si David sa anak niya mismo. Inassemble niya yung mga natitira niya kasi medyo
yumayabang at dumadami yung supporters ni Absalom. Inassemble ni David ng kanyang mga tauhan. Pero nung lalaban na, sabi ni David, ako mismo makikipaglaban. Pero sabi ng mga commander niya, hindi makakabuti kung ikaw mismo mamamatay sa gera. Kami nila makikipaglaban. So, nanatili si David sa kampo. At nung pumunta at paggera na yung kanyang mga sundalo kay Absalom, merong isang messenger na tumakbo, hingal na hingal. Yun yung Cushite dito sa verse 31. Pabalik sa kampo kung saan nandun si David, nakaabang, Sabi diyan, behold, the Cushite has arrived. Tumatakbo. And the Cushite said, let my lord the king receive the gospel. Let my lord the king receive the good news. Let my lord the king be evangelized, for the Lord has freed you this day. Mabuting balita, Haring David. This is the gospel. The Lord has freed you this day from the hand of all those who rose up against you. This is a victory of a kingly battle. Battle of the kingdom. About mananatili ba si David na hari o matatalo siya ng isang nag-aspire na maging hari ng kanyang anak. This is the gospel. Verse 231. So, the gospel, the word gospel could be related to the announcement about kings, about death nila, about inauguration nila, may bagong hari o wala, or matatanggal na, or merong mga tagumpay sa paggigera sa mga hari. So it's about, related siya sa kingdom or sa king. After ni Saul tsaka ni David, yung mga descendants na ito na mga naging hari din, medyo problematic na to ng malala, pero may good news pa rin dito pinag-uusapan. So ito, this is, saan ba to? Okay, ano na to? Kay Solomon, nung na-inaugurate na, in-anoint ni, sino nga yung prophet ni Solomon? Ni Zadok. I forgot, sorry, na confused na ako sa mga pangalan ng mga propeta, mga priest. So, the point is, si Solomon na-anoint na hari, King Solomon. Ito na yung beginning ng pagkahari niya. At merong mga leaders doon sa kampo na hindi ka-vibes ni Solomon, na somehow kampante na sila, na parang sila na yata yung susunod na mga leaders. Kaya lang, biglang nag-ingay sa labas. Ang mga tao nagsigawan. Bakit? In-inaugurate na hari si Solomon. So itong mga taong to, itong nabanggit dito na Adonijah, nagulat siya. Bakit nagkakagulo sa labas? Ba't nagsisigawan at masaya ang mga tao? Habang sinasabi niyon, while he was still speaking, basahin natin verse 42, behold, Jonathan, the son of Abiathar, the priest, came. Dumating yung isa sa mga galing sa mga pari, yung anak ng mga pari. And then tinanong siya ni Adonijah, kasi itong si Jonathan galing sa labas. Ibang Jonathan na to galing dun sa celebration sa labas. Sabi niya, come in, for you are a valiant man, and come and basar. Come and evangelize me. Come and share the gospel to me. Share the good news. Yan ang sabi ni Adonijah. Bigyan mo ako ng mabuting balita. Yan ang sabi ni Adonijah. So it's about yung announcement ng isang king. Kaya lang, problema. Hindi siya good news talaga sa totoo lang kay Adonijah, kasi kalaban nga to si Adonijah. So natakot sila after that. So anyway, that's besides the point. Pero kung ita-translate natin siya ngayon, itong sinabi ni Adonijah, bahagyan mo ako ng ebanghelyo. Share mo sa akin. At ang ebanghelyo na yan, na isi-share ni Jonathan, sasabihin niya, sorry, may bago na tayong hari, si Solomon. It's the gospel. That's the gospel. We have a new king. It's King Solomon. And then, fast forward sa pangalawang king, 2 Kings 7:9. This is sa kwento na ni Elisha, yung isa sa mga kilalang prophets. Alam niyo yung kwento ni Naaman, kung paano man siya binabasa. Sino ito nakaka-recognize kay Naaman?
yung kalaban na captain na nagkaroon ng mga sugat-sugat ng leprosy sa balat, pero pinagaling siya ng Diyos nung lumubog siya sa tubig. Alam niyo yun, yung kwento na yun. May nag-message si Ryan. Yan, si Naaman or si Naaman, kung paano naman sa basahin. Si Naaman, although tapos na tong kwento ni Naaman dito sa chapter 7 verse 9, commander siya ng mga basta ng isang, kalimutan ko na naman, letter A, ng mga kalaban ng mga Israelita, no? Kalaban ng mga Israelites, mga people of God. Hindi, Armalites, hindi, joke lang. So sorry, medyo nauusi ako. I have to Ammonites. At kasi kwento pala ni Sarah yan. Ni Kara sa Bible ni Sarah, ni Kara. So Ammonites, okay, sige. Hindi, check ko lang. Sorry, just give me a second. Second Kings chapter 7 verse 9. Yung kampo ng mga Arameans. Yan. Hindi Armenians. Arameans. Si Naaman ay captain ng Arameans, no? Pero tapos na yung kwento ni Naaman dito sa sa chapter 7. Na itong mga Arameans, nagkampo sila malapit sa isang city ng Israel, no? Ng mga Israelita. Takot na takot yung mga Israelita. At yung current nilang hari dyan ay sino nga yung current nilang hari? Nakakalimutan ko na. Binabanggit lang kasi dito the king. Sorry nagme-mental na ako. Sige, hindi ko na mahanap. Basta yung hari diyan ng Israel, ang propeta na nagsasalita sa kanya ay si Elisha. Medyo natatakot tong hari na to sa mga Arameans, feel niya matatalo sila. Nagkampo yung mga Arameans sa labas. Pero at that moment, kumilos ang Diyos. Actually, sabi mismo ni Prophet Elisha sa hari, tingnan mo bukas or mamaya ba or bukas, sabi niya, kung matakot, bukas ibibigay sa'yo ni Lord yung mga kaaway mo. Yung mismong mga ari-arian nila, ibibigay sa'yo, sabi ni Elisha. Nagda-doubt yung hari. Pero ang ginawa ni Lord dun sa mga Arameans, parang pinarinig ni Lord na parang may mga umaatake sundalo sa kanila. Yung mga Arameans natakot. Sabi nila, parang nagtawag yata ng resback sa atin yung Israel. Tinawag yata nila yung mga Egyptians o kung sino mang mga kingdom para talunin tayo. Yun ang naisip nila. Natakot sila. So nagtakbuhan sila, lumayas sila sa kampo nila. So iniwan nila yung kampo. So parang kaatakihin dapat nila yung Israel. Nagsilayasan na sila dahil natakot sila. And there are 4 lepers, 4 na mga may sakit, leprosy na nakatambay sa labas ng city ng Israel. Tapos sabi nila, ano ba yan? Mamamatay na lang tayo dito. Pag pumasok tayo doon sa kingdom, dumadanas pala ng famine yung Israel that time. Pag pumasok tayo doon sa city, wala tayong makain. Mas mamamatay lang din tayo doon kasama ng ating mga kababayan. Alam ko na gagawin natin. Punta tayo sa kampo ng mga kalaban. Sigurado may mga pagkain doon. Para tayo, mamamatay na lang din naman tayo. Pumunta tayo doon. Let's take our chances. So, itong 4 na to. So, pumunta sila. Pagpunta nila doon, na-realize sila. Na-discover nila na wala na yung mga kalaban. So, pasok sila sa isang tent. Kain sila. Kuha sila ng mga kagamitan doon. Wala. Pasok ulit sila ng isa pang tent. Kain ulit sila. Hanggang sa na-realize sila, uy, teka, wala na tayong kalaban. Wala na talaga tayong kalaban. Kaya ito yung sabi sa verse 9. They said to one another, we are not doing this right. Parang mali. Parang hindi dapat atin-atin lang to.
Mahalaga tong balita na wala nating kalaban. This is gospel. Kaya sabi niya, this day is a day of good news. This day is a day of evangelion. This day is a day of evangel. This day is a day of good news. But we are keeping it silent. Atin-atin lang. Mag-evangelize tayo. No? If we wait until morning light, punishment will overtake us. Baka parusahan tayo ng Diyos. Now, therefore, come. Let us go and tell the king's household. Let us evangelize this gospel to the people, especially to the king. So yan it's something about victory ng mga hari, yung gospel. So, first use is that it's about the announcement about kings. Yan yung mahalaga. May iba pang gamit sa Basar and Besora, pero this is something na mahalagang connection sa gospel na dala-dala ni Jesus Christ in the future. Yung klase ng paggamit ng word na yan. Now, so ito pa, this is the second bago yung third. King Joram. Thank you so much, Ryan. King Joram nga, yung hari na nire-rebuke ni may namatay pa nga dyan kasi nagda-doubt sila no? Tama yung sinabi ni Elisha nagda-doubt sila, no? Nagpadala pa siya yung hari nagpadala pa siya ng officer niya. I-check mo nga doon, paki-sure nga, pag-sure no? So nagpakita siya ng doubt, namatay yung mismong messenger. Sinabi yun ni Elisha. Totoo nga, ibibigay nga sa inyo ni Lord yung mga kaaway na yan, matatalo nyo nga yan. Kapag hindi kayo iniwala, mangyayari yun. Pero ikaw, hindi ka naaabot kinabukasan. Ikaw na messenger ka kasi nagda-doubt kayo. So, ganun nga nangyari. So that's the context of the story. Thank you, Ryan, sa pag-aalala kay King Joram. So, that's the use of the word gospel. The second important aspect of the gospel, syempre, it's about the king. Ito naman is about the salvation of Israel. Na huwag nating ikulong lang i-stand alone yung words na salvation. It's about God's salvation for Israel. Kaligtasan ng Israel na ibibigay ng Diyos. At mababasa natin ito sa mga pagpupuri ng mga poets sa panahon ng exile, sa panahon ni David, sa panahon ng kapanahonan na hirap yung mga Israelita at they're longing for salvation from God sa kanilang bayan. So, ito yung mga sinasabi nila. Psalm 40, verse 9 to 10. I have proclaimed glad tidings of righteousness in the great congregation. This is, I have basar. No? Or, I have basar of righteousness, or I have evangelized of righteousness in the great congregation. Behold, I will not restrain my lips. Magsasalita ako, O Lord, you know. I have not hidden your righteousness within my heart. Ano yan? I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your loving kindness and your truth truth from the great congregation. Sinasabi ng salmo na to, hindi ko itinatago yung mabuting balita. Hindi ko tinatago yung gospel. Nag-evangelize ako tungkol sa kabutihan mo, Panginoon, tungkol sa inyong pagliligtas para sa amin. So that's the use, no? It's about God's salvation for Israel. The same dito sa Psalm 68, verse 11 to 12. The Lord gives the command. The women who gospelize, the women who evangelize the good tidings, no? Women who proclaim the good tidings are a great host. At sabi ng mga babaeng ito, ang kanilang good news, ang kanilang gospel na ikinakatuwa, na iniutos, ina-affirm ng Diyos o ng salmo na to. Kings of armies flee. They flee. And she who remains at home will divide the spoil. So this is the good news of the women. Merong pagkapanalo. Merong kaligtasan na binigay ang Diyos para sa kanila sa Israel. Then Psalm 96:2, sing to the Lord, bless His name, gospelize or evangelize of His salvation from day to day. Now, this is salvation
for Israel sa kanilang mga kaaway, sa kanilang sitwasyon ngayon, sa kanilang paghihirap at sa kanilang mga conflicts sa panahon nila, to evangelize this gospel na si Lord ang magbe-bless sa kanila. Si Lord ang magliligtas sa kanila. So, it's about God's salvation. It's also an important idea na dala-dala ng word na gospel nung ginagamit ito nila Jesus sa panahon nila. Next is yung hindi lang yung salvation ng Israel. Of course, ito kasi they're hoping for an immediate salvation. Ito yung, and also inaalala din nila yung mga nangyari ng ginawa sa kanila ni Lord before. Itong salmo, yung mga psalms, hindi lang siya longing, sometimes inaalala nila yung salvation ni God. And those things are good news. Kaya sabi niya, I have proclaimed the good news. No, yung dati mong mga ginawa, yung loving kindness mo, yung faithfulness mo, yung righteousness mo. So yung mga bagay na yan. Pero itong next na gamit is about a future salvation naman. Future salvation ng isang hari. At from time to time, pinagpapalit kung sino itong hari na to. Sometimes itong sinasabi na to na naghahari ay yung si God. Or sometimes, sinasabi din mismo, si God mismo nagsasabi na ipapadala ko yung servant ko. At siya yung gagawa ng mga ganitong bagay. Siya ang tutupad ng mga pangakong ito. In a sense, sinasabi niya, siya yung pinapadala ko para maghari. So, kaya it's a question lang lagay ko dyan kasi of course, alam natin kung ano talaga, paano siya mag-reconcile. Pero I'm just saying yung distinction na yan is about a king na parating. Merong parating na hari, merong parating na kingdom. There will be a kingdom that is about to come. Medyo, is that familiar? Something like Jesus himself said. No, so yan. Sa Isaiah natin siya mas makikita, no, especially yung idea na yan na bibuild dito sa Isaiah. Isaiah is one of the major prophets, meaning hindi lang siya importanteng propeta kundi nagko-connect din sa kanya yung mga sinabi niya, nagko-connect din yung iba pang mga sinabi ng mga propeta na nauna sa kanya, at ang mga sumunod din ng kanyang mga propeta kinukuha din yung mensahe niya at inuulit-ulit. So ganito yung sinabi niya. Chapter 14 ng 9 to 10. Get yourself up on a high mountain, O Zion. Zion, this is Jerusalem. Ang Jerusalem nasa Mount Zion. Get yourself up on a high mountain, O Zion. Bearer of good news. This is another form ng word. Hindi na lang siya basta basar or besura. I think this is, if I'm not mistaken, may basar. Parang tungkol na siya sa tao. Tagapagdala ng mabuting balita. O evangelizer. Bearer of good news. Preacher. No? My gift sa evangelism. No? Evangelist pa yan. Tamang word. Sorry. Evangelist. Lift up your voice mightily, O Jerusalem, evangelist. Lift it up. Do not fear. Say to the cities of Judah. Ano daw? Sasabi ni God, punta ka, messenger, no? Ikaw Israel, ikaw Jerusalem, ikaw ang tagapagdala ng mabuting balita. At ito ang sabihin nyo, ito ang i-evangelize nyo. Anong laman ng mensahe niyan? Anong laman ng gospel niyan? Ito yung sabi niya. Here is your God. Behold, the Lord God will come with might, with his arm ruling for him. His reward is with him and his recompense before him. And then, pag tinutuloy mo yan, is about, it's describing God as a ruling king. So, merong, kumbaga, parating na salvation. May parating na hari na magdadala ng salvation na yan. And sa passage na to ni Isaiah, si God yun. Pero eventually, pagdating sa Isaiah, next chapter, yung sabi naman ni mismo ni God na parang, hindi kayo yung tagapagdala ng mensahe, Jerusalem. Sabi ko nung una, kayo yun. Pero hindi, parang nag-fail kayo eh. So ito yung sinabi ni God sa verse 27 chapter 41. Formerly, dati sabi ko, yung Zion, ito kayo. O yung Jerusalem, kayo ang evangelist. Kayo ang tagapagdala ng mabuting balita. Pero hindi na.
Hindi na kayo. So, hindi nyo nagagawa yan. Pero ang point is, nandun pa rin yung word na good news. At ang laman ng good news na yan is that si God ang naghahari. At si God ay may gagawin siyang future salvation para sa Israel. No? Pero ang next na mga passages, kay Isaiah pa rin, lalo dito sa chapter 52 hanggang 53 and onwards, may tinutukoy na si Isaiah na servant. At yung servant na yan ang magiging source ng good news. No? Siya na yung magiging source ng good news. Sabi dyan, how lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. Na siyang magiging mag-evangelize, who announces peace and will evangelize of happiness, who announces salvation and says to Zion. Kasi si Zion, yung dapat magiging evangelist, sila na yung sasabihan, your God reigns. Listen, your watchmen lift up their voices. They shout joyfully together, for they will see with their own eyes when the Lord restores Zion. Now, this good news is about God is still reigning. God is still the one true King, and He will save, He will restore Israel or Jerusalem or the rest of God's people. And then, so chapter 16 ng Isaiah, mas lalo niya pa itong i-develop yung balita na to. Sabi niya, a multitude of camels will cover you. The young camels of Midian and Ephah, all those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense and will bring or will evangelize or will carry the gospel of the praises of the Lord. Wala yata ako masyadong hindi ako masyadong nag-focus sa servant kasi ang surrounding context yan, no? Nag-mention na si Jesus, si God ng servant na, no? Na yung servant daw na yan will be pierced and yung pierced because of our transgressions, ano, and by his wounds we are healed, no? Yan yung passages na yan, surrounding context niyan. At alam naman natin bilang mga Christians na may kinalaman na to tungkol sa hindi na lang to random na servant, no? Eventually alam natin kung sino tong servant na yan. So kaya question mark, si God ba yan? O si Jesus? Or basta yan yung Messiah, yan yung hari na parating, yan yung magdadala ng future salvation. And when I say future salvation, this isn't about yung sa atin ngayon na future natin, ano? This is about yung salvation na inaasam-asam ng mga Hudyo sa pagtatapos ng kanilang kwento sa Old Testament. Kasi syempre open-ended yung Old Testament eh. Wala pa rin silang kaligtasan. At wala na silang pagkaharian eh. Exile sila eh. Kalat-kalat sila eh. After that, na-restore nga sila. I mean, nakabalik nga sila sa kanilang lupa. Pero hindi naman talaga na-restore ang kanilang kaharian. And wala naman talaga silang totoong hari. So, nakahang yan. Hanggang sa Malakay, nakahang yan. Na pinakaasam-asam nila na may parating na hari. At yung parating na hari niyan, magdadala ng mabuting balita na naghahari ang Diyos sa pamamagitan ng Messiah, ng parating na hari. Ano? At ang pinakaunang book na sinulat, hindi si Matthew pinakaunang book, gospel na sinulat sa New Testament ay si Mark. So yun yung nakahang sa kanila. Walang hari, inaasam-asam nila yung paghahari ng Diyos. Yan ang ina-expect nilang mabuting balita for so many times. At dyan nagtatapos ang kwenta ng Old Testament. Imagine, from out of Nazareth, around Galilee, merong isang ordinaryong tao by the name Yeshua. Sabi niya, Mark chapter 1, verse 14 to 15. About that time, Jesus preached the gospel. And he said, the time has come. The kingdom of God has come. Repent and believe this gospel. Coincidence? Or tinutuloy ni Jesus ang gospel ng Old Testament? Coincidence?
Or sinasabi ni Jesus, eto na, yung future salvation ng isang hari na inaabangan nyo, na inaasam-asam ninyo. Alright. Cliffhanger, ihang natin yan dyan. That's the wrap, that's the summary of the Old Testament's hope. They were looking forward to a king and for a kingdom na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Mula sa kanilang mga paghihirap, mula sa kanilang mga mananakop, na magpapaalala sa kanila naghahari pa rin ng Diyos at maghahari ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang servant. You know? And then, bam! Tapos na yung Old Testament. Walang katuparan. And then, bang! Out of Galilee, out of Jerusalem, out of Nazareth, there's an ordinary guy, an ordinary person na nagtuturo. Hindi kilala, hindi pari, hindi or anything. Hindi pariseo. Preaching that the kingdom of God is at hand. Okay. So, dito na tayo magtatapos. Sorry, so, lumagpas talaga ako. Now, considering these passages na inaral natin ng kanilang context at yung mga ideya na dala-dala nila, na hindi na siguro natin ito masyadong sasagutin. I encourage you guys to reflect on these last few questions na iiwan ko sa inyo para makapagpahinga na rin kayo, makapagpahinga na rin tayo. Pero, please, kung meron kayong mga thoughts and ideas, isulat nyo at i-chat ninyo sa Equipping Sessions group or i-chat nyo directly sa akin or pwede nyo isulat at i-refine nyo pa tapos sa next natin na session i-bring up nyo sa akin bago tayo mag-umpisa at pwede natin i-discuss so ito yun. So guys, considering itong mga dinaanan natin ng mga Old Testament passages ng kanilang mga ideas, mga context, ang tanong, what did the Old Testament authors mean when they used the word gospel? And this is rhetorical dahil yun nga, it's about an announcement about the king. It's about the salvation of God na ginawa na niya for Israel. It's about and it's about a future salvation by a coming king. So yan yung nakapaligid ng mga meaning sa word na gospel. Lastly, do you see similarities or differences between how the Old Testament used the word gospel and how people use it sa panahon natin ngayon? Ito pa rin ba yung gospel na dala-dala natin? Is it the same gospel that we share? Is this the core message when we say mag-evangelize tayo? Uy, share natin si ganito. Uy, mag-preach tayo ng gospel sa Sunday. Magkaroon nga tayo ng evangelism activity. Ito ba ang laman? May pagkakapareho ba? O may pagkakaiba ba? Do you see similarities? Do you see differences? Somehow may kukonect pa ba? Or masyadong malayo na ba? Or talagang wala siyang kinalaman? I hope magkapag-reflect tayo sa tanong na ito, mga kapatid. And this is where we end for now. The Old Testament hope ay nag-aantay sila ng parating na hari na kung saan siya ang magdadala ng kaharian ng Diyos. Papasukin natin ang gospel ng New Testament next Friday. Na siyang sasagot doon sa nakahang na hope ng mga Hudyo sa Old Testament. At nung nagturo na si Jesus sa New Testament, ang tanong, naintindihan ba siya ng mga Hudyo? Pumasok ba yun sa inaasahan nila? Na-meet ba ng preachings ni Jesus Christ yung kanilang inaasam-asam? So that's the end. That's the teaser para sa next na session. Ayun. So yun lang muna guys for now. Sumobra na ako pero tingin ko lang to very very
Very simple lang siya na presentation about the Old Testament. I hope naging meaningful ito na discussion. I hope din na makapag-reflect kayo and itong last question na to maging point of reflection natin sa pagtulog natin or sa buong linggo na parating bago pa tayo mag-session ulit. So guys, ito ang assurance ko. Yung mga binanggit natin doon sa umpisa, hindi necessarily baliwala yun. If we want to be faithful sa salita ng Diyos, sa Ebanghelyo, yung mga bagay niyon, mahahanap natin yung lugar sa ilalim ng mas mahalagang mensahe ng Ebanghelyo. Those words na binagsulat natin, may kanya-kanyang gamit din at importance. Not necessarily equal, but may mga iba doon na essential, may iba na hindi naman essential, pero we can find their purpose under this great message of the gospel sa dulo. And pwede natin i-repurpose at repackage, find new approaches to share it in our times these days. So, ayun. Salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong presensya. At syempre, salamat sa Diyos sa kanyang salita na patuloy na nagpapaalala sa atin. At syempre, salamat sa mabuting balita na patuloy niyang pinaparanas sa atin at pinapaalala kung ano nga ba talaga ito para maibase natin ang ating mga pag-asa dito at ang ating pananampalataya ay mahubog nito at ang lalo tayo maging mabubuting tagasunod ng ating Panginoong, ng ating Haring si Jesus.